Habang nagtatagal ako dito sa Pilipinas, mas marami akong nalalaman na toxic mindset ng mga Pilipino. Unang-una yung matanda ka na, mag-asawa ka na. Para magkaroon ka ng anak, pagtanda mo, may mag-aalaga sa'yo. Hindi ako naniniwala na yung anak mo is aalagaan kapag tumanda. Ayaw kong mag-example, baka maraming masaktan. Bato-bato sa langit ang tamaan, huwag magalit. Ang pag-aasawa naman, choice nyo yan. Kung handa na kayong bumuhay ng mga anak nyo. Minsan kasi ang anak ginagawa nilang investment. Yung mag-anak ka ng marami, tapos sinasabi nila na, oh, pag nag-anak to, pag yumaman to, magbibigay sa akin ng pera. Kung kaya nyo nang buhayin o pag-aralin ang mga anak nyo, handa na kayong tumayo sa sarili yung mga paa. Pwede na kayong mag-asawa. Pero, kung mag-aasawa lang kayo dahil natatakot kayo sa edad nyo, o natatakot kayo dahil matanda na kayo, o napag-iiwanan na kayo, tapos hindi nyo pa napaghandaan, ay hindi na tama yun. Baka mamaya pag nagkaanak kayo, ultimong gatas ng anak nyo, ihingi sa kapatid nyo. Ultimong sustento ng anak nyo, ihingi sa kapatid nyo. Tapos at the end of the day, na lahat ng mga tulong ng kapatid nyo sa inyo, siya pa rin ang masama. Diba? Mas maganda yung bumuo kayo ng pamilya, nag-anak kayo, na walang tulong or hindi kayo humihingi ng tulong sa ibang pamilya nyo. Parang proud kayo sa sarili nyo, diba? Hindi yung nag-anak kayo tapos hingi sa kapatid nyo, tapos ang masama pa yung kapatid nyo. Pangalawang toxic mindset ng mga Pilipino yan. Ito pangatlo, pinakamabigat. Toxic mindset ng mga Pilipino. Kaya walang yumayaman sa isang pamilya kasi kung halimbawa iisa lang ang may trabaho, iisa lang ang matino, iisa lang ang mapagbigay, lahat tinutulungan buong pamilya. Kung hindi mo tutulungan, ikaw pa ang masama. Ganun yun hindi mawala sa ating mga Pilipina na halimbawa may trabaho ka, nasa ibang bansa ka. Hindi naman sa obligasyon, parang kailangan mong tulungan yung kapatid mo, kailangan mong tulungan yung pamangkin, kailangan mong tulungan lahat ng buong pamilya mo. Kasi pag hindi mo tinulungan, meron at meron kang maririnig. Parang ang sama-sama ng ugali mo pagka ganun. Ang pagtulong naman kasi hindi naman obligasyon yun eh. Choice mo yun. Gusto mo yun. Kung gusto mo mabigay, kung meron ka, magbigay ka. Pero hindi ka na dapat nang pilitin at hindi ka pagsasabihan ng masama. Kasi nagsikap ka para hindi umasa sa kanila at para sa sarili mo. Kasi mahirap umasa sa ibang tao, lalo na sa pamilya. Kasi ayaw mong matulad sa kanila. Meron kang pangarap, meron kang gustong marating sa buhay, kaya ka nagsisikap, nag-iipon ka para sa sarili mo. Habang tumatagal ako dito sa Pilipinas, nakikita ko yung napakadaming toxic mindset ng mga Pilipino. Yung marites hindi yan mawawala eh. Nasa tabi-tabi lang yan, nasa kapitbahay. Yung mga kwentong-kwentong dinadagdagan, binabawasan, sobra-sobra, hindi na yan mawala sa ating mga Pilipino. Kung magpapapekto ka, bay mapapaaway ka kahit saan, o ka sa kapitbahay, o kahit kanino. Kaya kung halimbawa man na may naririnig kang marites-marites dyan na hindi naman totoo, tungkol sa'yo, bay hayaan mo lang sila. Tapos ito pa yung pinakaayaw ko. Yung mabait sila pag may kailangan sila. Yung akala mo napakaamong tupa, pag may kailangan sila, lahat sasabihin para magbigay ka. Pero pag nabigyan na at wala nang kailangan sa'yo, masama na ang tingin sa'yo. Hindi ko alam kung ganun talaga ang mindset ng ibang Pilipino o depende sa tao. Siguro depende sa tao. Bago kayo tumulong sa iba o sa mga pamilya nyo, unahin nyo muna ang inyong sarili. Mag-ipon para sa sarili. Kasi pag ikaw nawalan, nakakasiguro ka ba na yung mga tinulong mo sa pamilya mo o mga kapatid mo may babalik sa'yo? Di ba hindi? Kaya unahin mo muna ang inyong sarili. Hindi naman masama ang maging madamot. Basta alam natin na meron ng nakalaan para sa atin. Pwede kang magbigay, basta yung kaya mo lang, huwag mong ibigay lahat. Yung halos wala nang matira sa'yo. Happy Valentine's po sa lahat ng mga followers o sa lahat po ng mga nanonood sa akin na nagtitiwala po kay OFW Heart Asia. We love you all!